Hello. Today magte-test tayo ng bagong battery. Ito yung Pony Energy. Tingnan natin kung ayos din ba ang laman. Ang battery natin ay itong 100 amp hour. Max discharge 100 amp, max charging current 100 amps. At ang nakalagay dito 3,000 cycles yung pag 100% ang depth of discharge mo. Yan siya. Ang binili ko, tingnan natin. 100 amp hour na 12 volts ang binili ko. Pero bakit ang nakalagay dito? 314. Tapos, para mas malito ka pa, nakalagay dito 25.6 volts. May Chinese na parang seal. Tingnan natin kung ano nakasulat dyan. So, ang nakalagay dito ay warranty certificate. So, may seal. Kapag binuksan mo yan, wala na warranty mo. Naubusan ba sila ng sticker at magkakasalungat yung nakalagay dito? Pero maganda kung totoong 314 amp hour yung binigay nila. Pero base sa bigat, mukhang hindi. Tsaka sa size. Tapos 25.6 volts yung nakalagay dito sa gilid. Pero yung voltage, meron siyang voltmeter, 13.2 volts. Check natin sa voltmeter natin para ma-verify natin. Ayan, 13.19, 13.2. Buksan na natin agad para makita natin kung ano yung itsura nito. Kaya natin i-save itong sticker. Hindi, malalaman talaga kapag tinanggal mo yung sticker. Ayan, void na. Walang warranty. At yung case natin, hindi disc-screw. So, sisirain natin to. Kuha lang ako ng martilyo. Para buksan, pukpukin lang sa side, dito sa taas, para mag-crack yung pinangdikit nila. Ito medyo bumubuka na eh. Oh. So, dito tayo mag-start. Humiwalay na lahat ng sides, yung mga corners na lang yung dumidikit dyan. Ang ginagawa ko, pinupukpok ko na lang palayo. Kung minsan, mabubutas mo to dahil ayaw talaga humiwalay. Pero kung dadahan-dahanin mo, maghihiwalay naman yan. One eternity later. Aray. Papahinga lang ako. Nahihilo na ako. Walang aircon dito sa lugar ko eh. Ang init. Tutuloy ka na lang ito mamaya. Tanggal din. So, generic na voltmeter na nakakabit lang sa terminals ng battery. May braided sleeve pa yung battery cable natin. Try natin ilabas yung battery. So ayan yung BMS nya, JBD, mukhang JBD, yes. At sinolder nila. So hindi na matatanggal tong wire unless i-desolder mo. Wala siyang compression fixture katulad ng Gentai na merong metal na frame. Ayan, binalutan lang nila netong fiberglass or epoxy plate. At yan yung cells. Nandito yung mga terminals. So ito yung tanggalin natin. Naka-weld yung bus bar. Tapos para makapagkabit sila sa battery, naka-solder sa bus bar yung battery cable. Try natin tanggalin to para makita natin yung QR code. So nagtatanong kung ano yung ginagamit ko app, ito. Yan yung pangalan niya. Wala siya sa Play Store, so may link ako ilalagay siguro sa description kung saan pwedeng i-download. Makita nyo naman yung cells, hindi naman sila mukhang bloated. So okay, check natin yung QR code. Wala, hindi niya ma-scan. Ang pwede nyo gawin kapag hindi ma-scan ay ita-type nyo lang yung code. Itong code, pag dudugtungin nyo lang. Ito, flash ko yung picture ng QR code. Ita-type lang natin yung code yun. Ang ginawa natin ay sa pinaka-top tayo nag-start, tapos pa-clockwise yung pag-type natin. Well, tama yung code natin pero unknown yung lumabas. Hindi natin alam kung anong cells yung gamit. Try natin itong isa. So yung pinaka-first na 1, 2, 3, 4, 5, 6 na characters ay pareho. So ibig sabihin parehong cell.
So, most likely, wala rin siyang madidetect na manufacturer ng cell natin. Kasi nasa pinakaunang characters yung manufacturer. Nandun yung code nila. Yung first 3 ang manufacturer. Makita nyo dun, 06G. Yun yung umpisa nung tinatype natin. May mga code na naka-assign sa mga manufacturer. Yung ibang manufacturer, ayan yung code nila. So, kapag EVE02Y, ito ay 06G. Try natin sa ibang scanner. Yun, so wala talaga. So, hindi alam yung manufacturer. Pero, ang makikita natin ay yung production date 2023. Pareho ba sa app? Tingnan natin. Oh, 2023 nga. Again, yung makikita nyo pudong B, ang dami kasing nagsasabi. Pag nakita nila na may B dito, akala nila class B. Hindi po. Yun po yung code ng LivePO4. Pero yung isang in-scan natin, ito, 2024 yung production date niya. Same din ng isa, 2024 na yung production date at ano na yung lahat. At kaya pinatungan ng sticker yung etong isa. Tingnan natin. Yun, 2023 talaga yung production date at unknown nga yung ibang details. May konti pa lang bloat. Ayan no. Nakita nyo may space. Konti lang naman. Tsaka kung mapapansin nyo, malaki siya compared sa ibang 100 ang power na battery. So pagdating sa size, possible nasa 100 to 120 ang size nito. I-capacity test natin para malaman talaga natin kung ano yung capacity nito. I-charge muna natin siya. Yan, full na. Check natin kung anong voltage yung battery. 13.4. So nag-rest siya ng 13.4. I-charge ko ulit para makita natin kung ano yung pinakamataas na voltage na maaabot niya. Nag-rest na kasi 13.4 na yung nakita natin. Okay, balik ulit tayo mamaya. Ayan, full na ulit to. Yung power supply natin nakaset ng 14.6 volts. So dapat kung totally balance, dapat mas mataas sa 13.4 volts yung makukuha natin ngayon. Habang nakakabit yung charger, ang voltage natin ay 14.69. Pagtanggal, 13.4. So, yun yung maximum na naabot natin, 13.4. So, yan yung laging tinatanong sa atin na bakit daw 13.4, 13.3, 13.5. Basta mababa yung voltage ng battery. Kahit na pag charge nila, umaabot ng 14.6. Pero pag tanggal ng charger or pag nilagyan ng load, nagiging 13.4 lang. Merong dalawang pwedeng explanation doon. Una, resting voltage lang yung nakikita nyo. Umabot talaga siya ng 14.6. Tapos pag nilagyan mo ng load, talagang bababa sa 13.4. Normal po yun. Pero kung ang battery nyo ay katulad nga nito, ulitin natin. Pag kinabitan mo ng charger, ayan, nakaset tayo 14.5. Turn on natin yung charger. Makikita nyo wala nang pumapasok. So ibig sabihin, puno na. At pag chinek nyo yung voltage ng battery, 14.6. Ang nakikita nyo voltage ay yung voltage ng charger. Pag tanggal nyo, ang makikita nyo voltage 13.4. Bakit 13.4? Ganito yan, makikita nyo dito. So kinabit ko ulit para ma-explain natin kung ano yung nangyayari talaga. Dito 14.6. So dito yan sa BMS. Pero pag bypass natin yung BMS, 13.7. 14.6 bypass yung BMS, 13.7. Ang nangyayari talaga doon ay nag-turn off na yung charging na MOSFET ng BMS natin. So, parang naka-disconnect na yung charging circuit neto. Kaya, ang nakikita mo voltage yung sa charger lang. Tapos, yung charge ng charger, hindi napapasok sa battery kasi parang naka-disconnect na siya. Kaya, pag tanggal mo, ang mababasa mo na lang yung voltage ng battery. Bumagsak ulit. Pero makikita nyo, 13.7 dito, 13.4 dito. Kita nyo? May difference. Kasi sa MOSFET yun. Possible kasi nakapatay pa yung charge MOSFET. May power losses dyan. Ngayon, paano yan mag-open para magpantay? Kailangan niya lang ma-detect na may dumadaan sa ating battery, which is mag-discharge ka. Isang way para mag-discharge, i-connect natin yung charger natin
Wala akong load na 12 volts dito pero eto pwede kasi siyang maging load. Hindi natin sasaksak yung charger. Any load na ikakabit nyo pwede. Ayan, so may dumaan na kuryente doon papunta sa charger natin. I-check natin kung nagising ba. Ang sinasabi ko nagising ay yung charging circuit natin. Kasi usually ang pinag-uusapan natin ay yung natutulog na BMS kasi na over-discharge. Eto, natulog din yung BMS kasi na overcharge. Ayan, naglagay lang tayo ng load, 13.7 na siya. Pag chinek nyo dito, 13.7 na. Ang gusto ko lang i-point out ay meron tayong dalawang MOSFET na namamatay depende sa condition ng battery kung puno na o discharge na, magte-turn off yung isang side ng MOSFET. Pero once na na-detect nyo na may dumadaan na kuryente, whether charging or discharging, ito-turn on niya yung parehong MOSFET para hindi dadaan lang sa body diode yung kuryente. Kasi kapag nakapatay yung isang side ng MOSFET, ang dadaan ng kuryente ay yung sa body diode, which is mas mataas ang resistance kaysa sa naka-open na MOSFET or naka-turn on na MOSFET. Kapag naka-turn on yung MOSFET, mas mababa ang resistance niya. Same din kapag in-over-discharge yan. Kapag in-over-discharge nyo, mamamatay yung discharge MOSFET. Kaya kapag i-check nyo dito, mababa na yung voltage na makikita nyo. Titignan nyo dito, mas mababa kaysa 10 volts hanggang pwede pang mag-0 kasi nakapatay yung discharge MOSFET. Pero once na chinarge nyo, tataas din yung voltage na makikita nyo dito. Akala nyo sira. Usually yung iba sinasabi, parang sira na yung battery kasi 0 volts na. Hindi, natulog lang yung BMS nun. Anyway, ang pinag-uusapan natin dito ay unbalanced na cell, kaya 13.7 volts lang. So possible na 13.4 yung nakita natin, pero ang totoo, 13.7 yung voltage ng battery. Kasi nga, dun sa in-explain ko kanina. Kapag nilagyan nyo pa ng mas malaki na load yan, babagsak talaga yan sa 13.4. So, hindi nyo makikita na umaabot pala siya ng 13.7. Na para sa akin, ang 13.8 po ay okay na. Halos nasa 99% na yan. So, ilang amp hour lang naman yung namimiss nyo. Unbalanced yung cell pero hindi ganun kalala. Magagamit nyo pa rin siya. So, paano natin nasabi na unbalanced? Kasi nga, 13.7 lang. Hindi siya umabot ng 14.6. Tapos, pag i-check natin yung voltages ng cell natin, 3.36, 3.38. Ito yung pinakamataas natin. Nakikita nyo ba? 3.54. So, ito yung pinakamataas natin. Kaya, tumitigil lang siya mag-charge. Kasi, yan yung unang umaabot ng 3.65 and 3.41. Ang gagawin na natin na susunod ay i-discharge natin para makita natin yung capacity ng battery. Cut-off voltage natin 10 volts, 2.5 volts each. Start na natin. Ayan, nagdi-discharge na. Hintayin na lang natin matapos. Ayan, tapos na yung discharge test natin. Ang nakuha natin capacity ay ito, 105 amp hour. So, na-reach naman natin yung 100 amp hour na advertised capacity. I-charge ko lang muna and then check ulit natin yung voltages ng cells at i-discharge ulit natin ng mas mataas na discharge rate para makita natin kung paano magre-react yung BMS at yung mga cells. Sige. Bago pala natin i-charge, test natin yung voltages ng cells. 2.8, 2.9, 2.6 at 2.8. So, yung pangalawa ang pinakamababa. Parang yung pangalawa rin yung pinakamataas. So, siya yung may mababang capacity. Kaya, siya una napupuno. Siya una yung nadi-discharge. Charge na ulit natin. Ayan, tapos na natin i-charge. At yung nakuha nating capacity after nating i-charge ay 105 amp hour. Yung voltage na nakalagay dito ngayon ay ito. 13.57 volts. Mangyayari din ba yung nangyari katulad kanina na mas mababa yung nadidetect dito pero kapag direct sa battery mas mataas kasi nag-protection mode na naman yung BMS kasi may isang cell na napupuno. Check natin yung voltage dito. Ayan, 13.56 kapag directly sa cell, 13.9. Ayan. Ayan, pag directly sa cell hindi dadaan sa BMS, 13.9. So, nag-protect nga yung BMS natin kaya magkaiba na detect. So, ayun ulit yung sinasabi nyo 13.7
sasabihin nila 13.4, 13.5 lang yung nare-reach ng battery nyo. Pero in reality, 13.9 talaga. So mas mataas kaysa sa nadidetect sa labas kasi nagkaroon nga ng protection sa BMS. At para sa akin, 13.8 okay na. At kita nyo naman na umaabot na tayo ng 105 amp hour sa 13.9 volts kasi hindi nyo naman kailangan talagang abutin yung 14.6 volts para umabot sa 100 amp hour. So, 13.8 volts, almost fully charged yan. Tapos, para ma-prove na natulog lang yung BMS, lagyan nyo lang ng konting load. Ito, gamitin ulit natin yung charger natin para kukuha lang siya ng konting load sa battery para magising yung BMS. Kabit nyo lang dyan. Ayun o, naging 13.8 na. Kanina, 13.5 yan. Ayan, 13.8. Pag sa battery, 13.8 din. So, pareho na. Pero syempre, kapag mas malaki yung load na ikinabit nyo dyan, bababa pa ng konti yung battery nyo. Kasi, pakita ko sa inyo yung graph kapag nagdi-discharge. Ito. Makikita nyo yung blue na line dito. Yan. Pag nag-start kayo sa 14 volts, or 13.8 siguro to, biglang babagsak yan kapag nilagyan nyo lang ng konting load. Hanggang nasa 13.2 volts na yan. At dun siya mag-stay talaga. 13.2 to 12.9 volts. Ayan, hanggang sa dulo. At kapag malapit na malobat, dun nababagsak yung voltage sa ito, 12.8 hanggang 10. Biglaan nang babagsak yan. So, normal po na kapag kaka-charge nyo, nasa 13.4, nasa 14 volts. Tapos pag nilagyan nyo ng load, babagsak sa 13.2. Normal po yun. Basta nakakaabot kayo ng 13.8 volts pataas, ayos na yun. Maaabot nyo na yung almost 100% ang capacity nyo. Check lang natin yung voltages ng every cell natin. 3.36, 3.4, 3.6. So, ito talaga yung unang napupuno, unang nadi-discharge, 3.4. Next, ay lagyan natin ng mas mataas na load, around 1,000 watts. Kakabitan din natin ng pang monitor para ma-graph din natin yung discharge natin. Ito, yung 3 kilowatts na inverter natin. At para hindi mag-spark. Grabe, nag-spark pa rin. Well, nag-spark na. So, wala na. Talaga. Ayan, naka-setup na. Ang magiging load natin ay yung Bluetti AC300 natin. I-charge natin siya ng around 1,000 to 1,100 watts. Tignan natin kung kaya ng BMS natin 1,000 watts. Saksak na natin yung ating power station. At nasa 1,000 watts na tayo. Ayan, 100 amps, 105, 104 amps. Nasa 1,000 watts yun. Nagbi-beep siya kasi bumagsak na yung voltage ng battery natin. Tingnan natin kung ano yung voltage. 12.8 volts. 12.6. Laki ng difference pag nandito na. 12.6 dito. Pag direct tayo sa battery, 12.8. So, ang laki ng binabagsak niya. Sa wires yon. Medyo manipis kasi yung wire na ito. Umiinit na. 12 minutes, 63 degrees, 75 degrees Celsius. So, ayan, namatay na at mukhang hindi naman dahil nag-over temperature protection yung BMS or yung nag-low voltage disconnect na yung BMS. So, yung inverter ang namatay kasi gising pa yung BMS natin eh. Okay, nagta-turn on pa. 12.5 volts yung voltage ng battery natin ngayon. Check natin kung anong pinakamababang voltage na nakita. Mukhang 12.4 volts yung pinakamababa. Siguro kailangan natin babaan pa yung low voltage disconnect ng inverter natin. Pero ang nakuha nating total na watt hours ay 1,173 watt hours. Hindi pa talaga namatay yung BMS. So mas mataas pa talaga dyan yung makukuha yung total watt hours. Kasi yung total watt hours na nakuha natin nung nag-capacity test tayo hanggang 10 volts ay nasa 1,300 plus. I-charge ko lang muna ulit siya. And then para meron lang din tayo record ay try natin mag-discharge ng 700 watts. So mas mababa na. Ayan, fully charged na ulit. Check natin kung ilang amps. Ayan, mas mababa. 60 amps lang yung hinuhugot natin. So, balik tayo mamaya kapag tapos na to. Nag-set ako ng timer after isang oras. Pero, ewan ko kung bakit namatay. Nalobat agad yung battery natin. Ayaw na mag-turn on neto. Kahit meron pa tayong 12.3. Ayan, charge lang muna ulit tayo.
Yan, full na ulit yung battery. So yung mas malaki nating capacity tester ang gagamitin natin. Capacity test ko lang ulit para ma-confirm natin ulit yung capacity. Sige, balik tayo pagkatapos ng testing natin. Tapos na yung discharge test natin at ang nakuha nating capacity ay ito, 105 amp hour pa rin. So medyo nabawasan ng konti kasi nung una nating discharge, ang nakuha natin ay 105.9 amp hour. Tapos nung discharge ulit natin ngayon, nasa 105.2 na siya. So nabawasan ng konti, which is normal naman kapag sa unang cycles pa lang. Mas mabilis talaga ang bumababa yan sa unang cycles. Pero mukhang wala namang problema yung battery natin. Kaya lang namamatay agad nung tinitest natin ay mukhang dahil sa inverter natin. So yan po yung Pony Energy natin na battery. Nung discharge natin ng more than 1,000 watts, ito yung discharge curve niya. At yung total watt hours na nakuha natin ay 1,173 watt hours. Yung capacity testing natin hanggang 10 volts ay nasa 1,300 plus watt hours. Etong discharge natin na more than 1,000 watts, nasa parang 11.5 volts lang yun. Hindi natin discharge hanggang 10 volts. Kaya hindi natin naabot yung 1,300 plus na total watt hours. So, acceptable na yun. 1,173 watt hours, okay na. Yun lang, umabot siya ng more than 80 degrees yung BMS natin, pero hindi siya nag-shutdown. Possible na hindi kasi sobrang init. Kasi yung iba, umabot talaga ng 100 degrees eh. Eto, pinakamataas na ata yung nakita ko, nasa 81. Siguro dahil nakalabas siya, kapag enclosed siguro to mas mataas pa yung temperature na maaabot niya kapag more than 1,000 watts yung nilagay natin. Tapos may temp sensor naman dito sa loob niya. So, most likely kapag super taas na ng temperature, mag-shutdown naman to. Unlike dun sa isang tinest natin before na yung BMS niya walang temp sensor, so hindi nagsha-shutdown. Sa quality, medyo makikita mong tinipid. Yun nga, wala rin siya nung compression na metal frame, unlike sa Gentai. At eto nga, naka-solder na yung mga battery cables natin. So, hindi mo basta-basta matatanggal to. Kailangan mo na medyo malakas na soldering iron para maibalik to. So, siguro ang tanong nyo, ano ang mas maganda? Ito or yung Gentai or sa Solar Homes? Para sa akin, ang mas maganda ay yung Gentai kasi alam natin kung anong cells yung gamit nila. Unlike dito, hindi natin alam kung ano yung cell. Although, mukha namang okay yung mga cells na ginamit. Pero yun nga, ewan ko kung bakit hindi ma-detect yung pangalan nito. Possible na ito yung mga hindi pumasa na mga cells sa testing. Kaya medyo malaki siya eh. I think pang 120 yung capacity nito, pero hindi siya pumasa sa 120, so binibenta siya as 100 amp hour. Ewan ko, nanguhula lang ako, nag-speculate lang tayo. Pero kung yung performance lang naman ang pagbabasehan mo, okay naman, nag-perform naman siya, magagamit mo naman to ng maayos. Tapos isa pa, ang hirap niyang buksan kasi hindi pala siya yung glue na ginamit nila na madaling mabasag. Kapag pinupukpok mo na, maghihiwalay na lang yung glue. Eto, parang silicone yung ginamit nila. Kaya kahit pukpukin mo yan, hindi maghihiwalay. Ang advantage naman niya ay mas siguradong sealed to. So kung ang paggagamitan nyo, siguro yung tabing dagat, sure ka na hindi basta-basta mapapasok ng moisture yung loob nito. Yun yung advantage niya. Pero kung gusto mong buksan, ayan, nabasag na yung case natin. Mahirap siyang buksan. Kung magbabalak kang lagyan ng active balancer ito, mahirap. Tapos yung size pala ng wire na ginamit nila ay ito, 7 gauge na wire. Pareho sa positive at sa negative. So, mas maganda sana kinabitan pa nila dito eh. At mas kinapalan yung sa positive. Pero yun lang eh. Mas medyo budget kasi na battery to. Kaya ganun. Kung performance lang, okay naman siya. Pero kung may budget naman kayo, I think mas okay bumili na Gentai. Or kung gusto niyo na may active balancer, yung battery ko bilhin niyo. So, ayan po. Pag may katanungan pa po kayo, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe and I will see you again next time. Bye!